Lumipas ang ilang araw sa mansyon ng mga Elizalde sa Forbes Park na may bigat na hindi kayang sukatin ng anumang instrumento. Sa labas, ang matatayog na pader, na nababalutan ng mga gumagapang na halaman, at ang perpektong hardin ay simbolo ng kapangyarihan at katahimikan. Ngunit sa loob, ang bawat sulok ay binabalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Para kay Elena, ang mansyon, na dati niyang itinuring na kanlungan, ay naging isang napakagandang kulungan. Ang bawat pagkinang ng marmol na sahig ay tila sumasalamin sa kanyang takot, at ang bawat bulong ng hangin mula sa sentralisadong aircon ay parang may dalang babala. Si Mateo, ang hari ng Elizalde Empire, ay nilamon ng mga obligasyon. Ang bagong merger na inanunsyo niya noong gabi ng gala ay nagdulot ng mga alon sa mundo ng korporasyon, at kailangan niyang tiyakin na ang kanyang barko ang mananatiling nakalutang sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga araw ay puno ng walang katapusang mga pulong sa boardroom, mga tawag sa telepono mula sa mga internasyonal na mamumuhunan, at aaral ng mga dokumentong mas makapal pa sa mga nobela. Ang kanyang presensya sa mansyon ay naging parang isang multo, dumarating ng hating gabi na pagod at umaalis, bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang isip ay abala sa mga numero at estratehiya, kaya't ang mga nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong ay naging isang malayong ingay na hindi niya magawang bigyan ng pansin. Para sa kanya, ang tahanan ay lugar ng pahinga, isang lugar kung saan ang kanyang perpektong asawa, si Isabela, ang namamahala sa lahat. At si Isabela, sa paningin ng lahat, ay isang anghel. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa kusina, kung saan siya mismo, sa kabila ng pagkakaroon ng mga chef, ang naghahanda ng sopas para kay Doña Ilara. Isang sopas na gawa sa mga organikong gulay at mga halamang gamot na sinasabi niyang pampalakas ng katawan. Inihahain niya ito sa isang porselanang mangkok, dala sa isang silver tray, na may kasamang isang ngiting kasing init ng araw. Mama, ito na po ang sabaw ninyo. Para lumakas po kayo, sasabihin niya sa malambing na tinig, habang maingat na inilalapag ang tray sa tabi ng matanda. Tinitiyak niyang ang mga gamot ni Doña Ilara ay naiinom sa tamang oras, ang mga unan nito ay laging malambot, at ang silid nito ay laging may sariwang bulaklak mula sa hardin. Ngunit para kay Elena, na 20 taon nang naglilingkod sa pamilya, ang bawat kilos ni Isabela ay isang palabas. Isang perpektong arte na nagtatago ng isang nakakakilabot na katotohanan. Nakikita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Isabela kapag nakatalikod na si Mateo. Ang lambing ay napapalitan ng lamig. Ang ngiti ay nagiging isang halos hindi mahahalata, ngunit matalim na pag-ismid. Ang sopas, napansin ni Elena, ay may kakaibang amoy, isang amoy na hindi niya matukoy, na natatabunan ng bango ng mga pampalasa. Ang mga bitamina na ibinibigay ni Isabela kay Doña Ilara ay laging nakahiwalay sa iba pang gamot. At si Isabela mismo ang naglalagay nito sa bibig ng matanda, tinitiyak na ito'y malulunok. Ang bahay ay naging isang entablado, at si Elena ang tanging manonood na nakakaalam na ang trahedya ay malapit nang magsimula. Isang hapon, habang nagpupunas ng alikabok sa pasilyo, sa ikalawang palapag, narinig ni Elena ang mahinang tunog mula sa silid ni Isabela. Itinulak ng kuryosidad at aalala, dahan siyang sumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya si Isabela, na nakatayo sa harap ng salamin, may hawak na isang maliit na bote na walang etiketa. Maingat niyang binuksan ito, at kumuha ng ilang patak gamit ang isang dropper. Inihahalo ito sa isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, tulad ng isang siyentipiko na nagsasagawa ng isang eksperimento. Biglang tumingala si Isabela, at nahuli ng kanyang mga mata ang refleksyon ni Elena sa salamin. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Inaasahan niya ang isang sigaw, isang galit, ngunit ang nakuha niya ay mas masahol pa, dahang lumingon si Isabela, isang malamig at perpektong ngiti ang unti,
unting gumuhit sa kanyang mga labi. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing kalmado ng isang lawa sa gabi. Halika, pumasok ka. Nanginginig ang mga tuhod ni Elena habang pumapasok sa marangyang silid. Ang bango ng mamahaling pabango ay tila nakakasakal. Itinago ni Isabela ang bote sa isang kahon ng alahas bago umarap ng buo kay Elena. Matagal ka na sa pamilyang ito, hindi ba Elena? Tanong niya, habang dahang hinahaplos ang isang perlas na kwintas sa kanyang leg. Alam mo kung gaano ka kahalaga sa amin, lalo na kay Mama. Tumango lang si Elena, hindi makapagsalita. Kumusta na pala si Marco, ang anak mo sa probinsya? Pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Elena. Narinig ko, kailangan niya ng chemotherapy. Hindi biro ang gastos sa looks, hindi ba? Napakamahal. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Elena. Ang imahe ng kanyang payat at maputlang anak ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang pagkakahawak niya ay mahigpit, isang pag-aari. Gawin mo lang ng mabuti ang trabaho mo, Elena. Maging matapat ka sa akin, at sisiguraduhin kong matatanggap ni Marco ang pinakamahusay na pangangalaga. Isipin mo na lang, ako ang magiging anghel na tagapagligtas niya. Ang salitang anghel ay binigkas niya na may kasamang panunuya, isang lason na binalot sa pulot. Pero kung magkakamali ka, kung may makikita kang hindi mo dapat makita, o may sasabihin kang hindi mo dapat sabihin, alam mo na, ang mga ospital ay madaling makatanggap ng tawag para kanselahin ang isang treatment. Isang tawag lang, Elena. Pinitawan niya ang braso ni Elena, na iwan ng pakiramdam na parang nasunog. Si Elena ay naiwang nakatayo roon, hindi makagalaw, habang ang takot at kawalan ng asa ay gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang katapatan kay Doña Ilara ay bumabangga ngayon sa kanyang pagmamahal sa kanyang iisang anak. Si Isabela ay hindi lang nagbanta, binigyan niya si Elena ng isang sentensya, isang tanikala, na hindi nakikita, ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal. Samantala, sa loob ng kanyang silid na napapalibutan ng mga larawan ng kanyang masayang nakaraan, si Doña Ilara Elizalde ay nakikipaglaban sa isang giyerang walang nakakakita. Ang dating matriarka, na ang isang salita lamang ay kayang magpayanig sa mga boardroom, ay ngayon ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan at isipan. Alam niya. Hindi siya ulyanin. Nararamdaman niya ang unting pagkalat ng lason sa kanyang sistema. Pagkatapos niyang inumin ang bitamina na ibinibigay ni Isabela tuwing gabi, ang kanyang isip ay nagiging parang maulap. Ang kanyang mga alaala ay nagiging piraso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan, at ang kanyang lakas ay unting nauubos, na iiwan sa kanya na parang isang basahan sa kama. Sinubukan niyang lumaban. Isang beses, tinanggihan niyang inumin ng gamot. Ayoko na niyan, Isabela. Masama ang pakiramdam ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit determinado. Ngumiti lang si Isabela. Kinuha ang baso ng tubig at inilapit sa kanyang bibig. Naku mama, ito po ang magpapalakas sa inyo. Sabi ng doktor, kailangan niyo po ito. Sa likod ni Isabela, nakita ni Doña Ilara ang dalawang bagong katulong na nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Naintindihan niya. Kung tatanggi siya, ipilitin siya. Walang makakarinig sa kanya. Sa huli, napilitan siyang lunukin ang mapait na tableta ng kanyang pagkatalo. Tumating ang pagkakataon niya isang tanghalian, kung kailan, naroon si Mateo. Ihira na itong mangyari, at alam ni Doña Ilara na kailangan niyang samantalahin ito. Si Isabela
gaya ng dati, ay perpekto. Inihain niya ang pagkain, pinupunuan ang baso ng kanyang asawa, at inaalalayan ng kanyang biyenan. Inilapag ni Isabela ang isang matangkad na baso ng sariwang orange juice sa tabi ni Doña Ilara. Uminom po kayo, Mama. Pampalakas ng resistensya, sabi ni Isabela. Tinitigan ni Doña Ilara ang baso. Ang kulay kahel na likido ay mukhang normal, ngunit alam niya, may mali. Sa isang iglap ng desperasyon at lakas ng loob, tinignan niya ng diretso ang kanyang anak, si Mateo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kapangyarihan, ay ngayon ay nagmamakaawa. Sa isang mabilis na kilos, sinadya niyang tamaan ang baso, gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ang orange juice ay tumapon sa mamahaling Persian carpet. Ay! Sigaw ni Isabela, kunwari nagulat. Agad siyang kumuha ng tisul para punasan ang sahig. Mama, ano ba yan? Ingat naman po kayo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Ang kanyang isip ay malinaw na nasa mga problema pa rin sa opisina. Ang juice, sabi ni Doña Ilara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang dahil sa katandaan kundi dahil sa takot na baka hindi siya paniwalaan. May kakaibang lasa. Ang juice ngayon. Tinitigan niya si Mateo, umaasa na makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Bago pa makasagot si Mateo, sumingit na si Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Naku, Mama. Siguro po dahil pinalitan ko ang brand. Organic na po ito, at walang asukal. Mas mabuti para sa kalusugan niyo. Baka, hindi lang po kayo sanay sa lasa. Huwag po kayong mag-alala, ikukuha ko po kayo ng bago. Kinuha niya ang baso, at mabilis na naglakad patungong kusina. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya, ngunit napalitan ito ng awa, hindi ng pagdududa. Para sa kanya, ito ay isa lamang sa mga uugali ng isang matanda na nahihirapang tanggapin ng pagtanda. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Mama, Isabela is doing her best to take care of you. Please, try to appreciate her efforts. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Doña Ilara. Muli, si Isabela ang nanalo. Ang katotohanan ay nalunod sa ilalim ng perpektong pag-arte. Kinagabihan, sa isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City, nakipagkita si Mateo Elizalde sa kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo, si Javier Cruz. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal sa tensyon, isang labanan ng dalawang alpha, male, na nakatago sa likod ng mga ngiti at mamahaling alak. Usap sila tungkol sa merkado, sa politika, sa mga bagong oportunidad. Congratulations on the merger, Elizalde, sabi ni Javier. Itinaas ang kanyang baso ng whiskey. Isang matapang na galaw. Kinain mo ang buong kumpanya. I must say, I'm impressed. Business is war, Cruz. Either it or get eaten, sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Tumawa si Javier, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Totoo yan. Pero alam mo, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi laging nasa larangan ng digmaan. Minsan, mas malapit sila kaysa sa inaakala mo. Lumapit siya ng bahagya. Ibinaba ang kanyang boses. Ingat ka, Elizalde. Minsan, ang pinakamalaking banta sa isang imperyo ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob mismo ng palasyo. Nangunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit. Balikat si Javier. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala naman. Isang payo lang mula sa isang kapwa, hari. Siguraduhin mong ang reyna mo ay tapat sa iyo. Ininom niya ang natitirang alak sa kanyang baso.
Tumayo, at tinapik ang balikat ni Mateo. "See you around, Elizalde." Iniwan si Mateo, na nakaupo roon. Ang mga salita ni Javier ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang probokasyon. Isang walang kwentang paninira mula sa isang talunang karibal. Iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Iminaksin niya ito. Si Javier ay desperado. Ngunit habang pauwi sa kanyang sasakyan, iisa sa katahimikan ng gabi, ang mga salita ay bumalik. Ang pinakamalaking banta ay nasa loob mismo ng palasyo. Bigla niyang naalala ang eksena kaninang tanghalian. Ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata nito. Ang kakaibang lasa ng juice. Itinuring niya itong pagiging makulit lang ng isang matanda. Ngunit paano kung may iba pa? Siguraduhin mong ang reyna mo ay tapat sa'yo. Naalala niya ang kanyang asawa, si Isabela. Ang kanyang perpektong mukha, ang kanyang walang kapagurang aalaga, ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Imposible! Si Isabela ay ang kanyang mundo. Siya ang ilaw ng kanyang tahanan. Ngunit si Mateo Elizalde ay hindi naging isang bilyonaryo dahil sa pagiging bulag. Siya ay isang taong naniniwala sa datos, sa ebidensya, sa mga pattern, at sa unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang maliit, halos hindi maramdamang butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang butil na, kahit gaano niya subukang baliwalain, ay nagsimulang ugat sa kadiliman ng kanyang mga iniisip, nagbabantang sirain ang perpektong mundo na kanyang itinayo. Ang ilaw mula sa libong kristal ng dambuhalang chandelier sa Grand Ballroom ng Elizalde Hotel, ay tila mga bituing ninakaw mula sa kalangitan, kumikinang sa bawat sulok ng marangyang espasyo. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mga mamahaling pabango, ang mga bihirang bulaklak na pinalipad pa mula sa Europa, at ng hindi masambit na aroma ng kapangyarihan. Dito nagtitipon ang mga Diyos at Diyosa ng modernong Maynila, mga bilyonaryo, mga senador, mga dayuhang diplomatiko, na ang bawat bulungan ay kayang magpabago ng kapalaran ng bansa. Ngunit sa gabing ito, iisa lamang ang hari. Nakatayo sa gitna ng entablado si Mateo Tio Elizalde, na tila isang estatwa, na inukit mula sa itim na granito. Ang kanyang Tom Ford suit ay yumayakas sa kanyang katawan, na may perpektong katumpakan, isang itim na baluti, na sumisigaw ng awtoridad, at hindi matitinag na kumpiyansa. Ang liwanag ay tumatama sa kanyang matalas na panga, at sa kanyang mga mata na kasing lamig, at kasing lalim ng karagatang Pasipiko, sa hating gabi. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mahinang bulungan ng daang panauhin ay biglang namatay, napalitan ng isang mabigat, at aabang na katahimikan. Magandang gabi. Simulan niya. Ang kanyang boses ay isang malalim at resonabling dagundong na dumali sa mga speaker. Bawat salita ay may bigat ng ginto. Ang Elizalde Corporation ay hindi naniniwala sa paghinto. Hindi kami naniniwala sa pagiging kontento. Tumingin siya sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay tila isang scanner na sinusuri ang bawat mukha, bawat kaluluwa. Ang kanyang mga karibal sa negosyo ay napayuko ng bahagya, hindi makatingin ng diretso sa aalab na kapangyarihan sa kanyang tingin. Sa gabing ito, habang ipinagdiriwang natin ang pag-asa sa pamamagitan ng ating taunang charity gala, ipinagdiriwang din natin ang paglago. Ikinagagalak kong ipahayag ang matagumpay na pag-acquire ng Elizalde Group sa buong Adelino Industries. Isang merger na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat at paghanga ang bumalot sa ballroom. Ang anunsyo ay isang kidlat sa isang maaliwalas na gabi, isang power move na muling gumuhit sa mapa ng korporasyon sa Pilipinas. Sa tabi ni Mateo, si Isabela Reyes, Elizalde ay ang perpektong imahe ng biyaya at suporta. Ang kanyang suot na
culture gown ay kumikinang na parang likidong diamante, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas nakakasilaw pa sa napakalaking kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Ikinawit niya ang kanyang braso sa braso ng kanyang asawa, isang reyna sa tabi ng kanyang hari. Ang kanilang pagsasama ay isang testamento sa walang kapantay na kapangyarihan. Sila ang pinapangarap na maging ng lahat. Sila ang hindi kayang pabagsakin. Sa gitna ng palakpakan, na parang kulob, sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Mateo ang isang bahagyang panginginig sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang pribadong telepono. Hindi ang telepono para sa negosyo, kundi ang isa na iilan lamang ang nakakaalam ng numero. Sa isang mabilis na sulyap, nakita niya ang pangalan sa screen, Elena. Kumunot ang kanyang noo. Isang alon ng inis ang dumaan sa kanya. Ngayon pa, sa gitna ng kanyang pinakamahalagang anunsyo, pinatay niya ang tawag. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, muli itong nag-ring. At muli, may isang hindi nakasulat na patakaran sa pagitan nila ni Elena sa loob ng 20 taon. Hindi siya tatawag sa linyang ito maliban kung ang buhay ng kanyang ina ang nakataya. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas kagyat. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagbigay siya ng isang halos hindi mahahalata na senyas sa kanyang assistant bago bumaling kay Isabela. I need to take this, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. Umaba siya sa entablado at naglakad patungo sa isang madilim na sulok malapit sa exit. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Sinagot niya ang telepono sa ika-4 na ring. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang pasensya. Senyorito Mateo. Ang boses ni Elena sa kabilang linya ay basag at nanginginig, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Si Doña Elara po, ang senyara. Nahulog po siya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo. Ang ingay ng ballroom, ang musika, ang mga tawanan, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Saan? Anong nangyari? Sa hagdanan po. Hindi ko po alam. Pagdating ko po, nakahandusay na siya. Umahagulgol na si Elena. Senyorito, bilisan niyo po. Ang linya ay naputol. Nanigas si Mateo. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga imahe. Ang kanyang ina, mahina at marupok, nakahandusay sa malamig na marmol na sahig. Umalik siya sa ballroom. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay aapoy sa isang bagong apoy, isang apoy ng takot at galit. Nakita agad ni Isabela ang pagbabago sa kanyang asawa. Sa isang iglap, ang perpektong ostas ay naging ang perpektong asawa. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Teo, anong problema? Namumutla ka. Si Mama, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Nahulog siya. Kailangan nating umuwi. Ngayon na. Walang aalinlangan. Kumilos si Isabela, nang may kahusayan na parang isang general sa gitna ng digmaan. Ngumiti siya sa mga pinakamahalagang panauhin. Patawarin niyo kami. Mayroon lamang emergency sa pamilya. Please, enjoy the rest of the evening. The night is still young. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakakumbinsi na nagpapahiwatig na ito ay isang maliit na aberya lamang. Ngunit habang papalabas sila ng ballroom, papalayo sa mga mapanuring mata, nakita ni Mateo ang totoong aalala na gumuhit sa mukha nito. Sa loob ng kanilang may beach, ang katahimikan ay nakakabingi. Mabilis na tinatahak ng sasakyan ng mga kalsada ng gabi sa Maynila.
Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaan, na parang mga makukulay, na guhit lamang. Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang kamay ni Mateo. Ang kanyang kamay ay malamig. Sinabihan ko na si Mama na magpahinga, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Masyado siyang matigas, ang ulo. Dapat hindi ko siya iniwan mag-isa. Kasalanan ko to. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luhang hindi pa pumapatak. Huwag kang mag-alala, Tio. Ako ang bahala sa lahat. At tawag ako ng pinakamagaling na doktor. Aalagaan ko siya. Hindi ako aalis sa tabi niya. Ipinapangako ko. Tumango lang si Mateo. Ang kanyang isip ay malayo. Ang mga salita ni Isabela ay dapat sanay nakapagpakalma sa kanya, ngunit sa halip, ang mga salita ng kanyang karibal, si Jalier Cruz, ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pinakamalaking banta ay nasa loob mismo ng palasyo. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Kalokohan. Si Isabela ay nababalisa lamang. Mahal na mahal nito ang kanyang ina. Nang bumukas ang malalaking tarangkahan ng kanilang mansyon sa Forest Park, ang pakiramdam ng pagmamadali ay naging isang mabigat na pangamba. Sinalubong sila ng mga katulong na may mga mukhang puno ng takot. Si Elena ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Nasaan siya? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay matigas. Itinuro ni Elena ang sala. Mabilis na pumasok si Mateo, handa sa pinakamasamang makikita. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang babaeng nakahandusay at duguan. Si Doña Elara ay nakaupo sa isang malaking armchair, nakabalot sa isang cashmere blanket. Mukha siyang pagod at mahina. Ang kulay sa kanyang mukha ay wala, ngunit wala siyang galos, walang anumang senyales ng isang matinding pagkahulog. Sa tabi niya ay isang lalaking hindi pamilyar kay Mateo, nakasuot ng puting coat ng doktor, sinusuri ang blood pressure ng matanda. Tumingala ang doktor nang pumasok si Mateo at Isabela. Is Elizalde, Mrs. Elizalde. Bati ng doktor, ngumiti ng may kasiguruhan. Mabutit, nakarating kayo. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Diretsyong tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ina. Uminahon po kayo, sir, sabi ng doktor. Walang dapat ikabahala. Pahagyang tumaas lang ang kanyang presyon, normal, para sa kanyang edad. Medyo nahilo siya at nawala ng balanse, ngunit mabuti na lang at nasalo siya ng mga unan sa paanan ng hagdan. Walang nabaling buto, walang seryosong pinsala. Ang inyong asawa, si Mrs. Elizalde, ay napakagaling. Tinawagan niya ako agad at naibigay ang lahat ng impormasyon na kailangan ko. She handled the situation perfectly. Napabuntong, hininga si Mateo, isang bigat na hindi niya namalayang pasan ay tila nabunutan mula sa kanyang mga balikat. Lumapit siya sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Malamig ito. Mama, are you okay? Dahang tumingin si Doña Elara sa kanyang anak. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang takot, isang pagmamakaawa, na hindi maintindihan ni Mateo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang mahinang tunog lamang ang lumabas sa kanyang bibig. She's just shaken, Tio, malambing na sabi ni Isabela. Lumuhod sa tabi ng upuan ni Doña Elara at hinaplos ang buhok nito. Kailangan lang niya ng pahinga. Ako na po ang bahala kay Mama. Magpahinga na po tayo, Mama. Ihahatid ko po kayo sa inyong silid. Tumango si Mateo. Ang kanyang isip ay bumalik sa negosyo, sa murder, sa mga problemang kailangan niyang harapin bukas. Ang krisis ay tapos na. Ang kanyang atensyon
ay kailangan sa ibang lugar. Habang tumatalikod siya para kausapin ng doktor tungkol sa mga susunod na hakbang, hindi niya nakita. Hindi niya napansin ang sandaling iyon, ang isang iglap na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Hindi niya nakita ang tingin na ipinukol ni Elena kay Isabela, habang inaakay nito si Doña Elara. Isang tingin ng purong takot at pagkasuklam. At hindi niya nakita ang tingin na isinukli ni Isabela kay Elena. Walang salita, walang tunog, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Isang malamig, matagumpay na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Isabela, isang ngiti na hindi para sa kanyang asawa, hindi para sa doktor, kundi para lamang sa matandang katulong. Isang ngiting nagsasabing, nanalo ako. Subukan mo, akong kalabanin, at makikita mo. Bumagsak ang gabi sa Forbes Park, isang kumot ng kadiliman na bumalot sa marangyang mansyon. Para kay Mateo Elizalde, ito ay ang pagtatapos ng isa na namang nakakapagod, ngunit matagumpay na araw. Ngunit sa ilalim ng payapang panlabas na anyo, isang nakamamatay na laro ang nagsimula pa lamang, isang lihim na nababalot sa mga anino, naghihintay na maningil sa tamang panahon. Lumipas ang ilang araw sa mansyon ng mga Elizalde, na nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Sa panlabas, ang lahat ay perpekto. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa matataas na bintanang salamin, naglalaro sa makintab na sahig na gawa sa Italian marble, at nagbibigay buhay sa mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding. Ang mga hardinero ay abala sa aalaga sa mga perpektong bulaklak, at ang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa kusina ay lumulutang sa hangin. Ito ay isang larawan ng karangyaan at kapayapaan. Ngunit para kay Elena, ang bawat anino sa pasilyo ay tila humahaba, at ang bawat katahimikan ay may bigat ng isang hindi masambit na lihin. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang ginintuang kulungan. Si Mateo ay nilamon ng kanyang imperyo. Ang akar sa Avelino Industries ay nagdulot ng isang tsunami ng trabaho, mga pulong sa hating gabi, walang katapusang mga papelas, at mga biyahe sa ibang bansa na walang pasabi. Ihira na siyang umuwi bago madaling araw, at kapag umuwi siya, isa na siyang anino na pagod, ang kanyang isip ay puno ng mga numero at estratehiya. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang asawa, si Isabela, na laging naghihintay sa kanya, may ngiti sa mga labi at mainit na tsaa sa kamay, ang perpektong anghel sa kanyang magulong mundo. Si Isabela naman ay ginampanan ng papel ng arugang manugang ng may perpektong dedikasyon. Siya mismo ang naghahanda ng sopas para kay Doña Elara, maingat na sinusukat ang bawat sangka. Siya ang aabot ng mga gamot sa tamang oras, ang kanyang boses ay malambing at puno ng aalala. Ngunit sa likod ng mga matang nakamasid, kapag tanging sila na lamang ni Elena ang nasa silid, ang lambing ay naglalaho, napapalitan ng isang matalas at nagyayalong tingin. Isang hapon, habang si Elena ay aalis ng alikabok sa isang antigong florera sa pasilyo, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pabango ni Isabela, isang mamahaling timpla ng jasmine at sandalwood, ay nauna pa sa kanya. Elena, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay kasing kinis ng seda. Napahinto sa pagpupuna si Elena, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Isabela, nakasuot ng isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang porselanang kutis. May hawak siyang isang pares ng gunting para sa aayos ng bulaklak. Sa liwanag ng araw, mukha siyang isang aparisyon, maganda, ngunit mapanganib. Maang Isabela, sagot ni Elena, himuko ng bahagya. Ngumiti si Isabela, isang ngiting, hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala. Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw,
Lagi kang nakatingin sa akin. Mayroon bang problema? May dumi ba sa aking mukha? Ang tanong ay inosente, ngunit ang paraan ng pagkakabigkas nito ay puno ng panunuya. Oh, wala po, ma'am. Mabilis na sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hinihintay ko lang po kung may uutos kayo. Tumawa ng mahina si Isabela, isang tunog na parang kalansing ng yelo. Huwag kang magsinungaling, Elena. Hindi iyon. Bagay sa'yo. Hinawakan niya ang baba ni Elena, gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Pinilit itong tumingala. Ang mga mata ni Isabela ay malamig at matalin. Alam kong nakita mo ang lahat noong gabing iyon. At alam kong iisip ka ng mga bagay na hindi mo dapat isipin. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Pinitawan ni Isabela ang kanyang baba at nagsimulang maglakad, lakad sa paligid niya, na parang isang leon na sinusuri ang kanyang biktima. Kamusta na nga pala si Marco? Ang anak mo sa probinsya, tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging puno ng pag-aalala. Narinig ko, kailangan niya ng isa pang cycle ng chemotherapy. Napakamahal ng gamutan para sa leukemia. Hindi ba? Isang bukol ang nabuo sa lalamunan ni Elena. Ang kanyang anak. Ang kanyang tanging kahinaan. Uminto si Isabela sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang Luke's Medical Center ay may pinakamagagaling na oncologist sa buong Asya. Pero syempre, ang serbisyo nila ay may katumbas na presyo. Isang presyo na hindi mo kayang bayaran. Ngumiti siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ito ng kasamaan. Pero huwag kang mag-alala. Pamilya, ang turing ko sa iyo, Elena. At inaalagaan ko ang aking pamilya. Itinaas niya ang gunting na hawak niya at ginamit ito upang putulin ang isang nalantang dahon mula sa isang halaman na malapit sa kanila. Ang tunog ng pagputol ay matalas sa katahimikan ng pasilyo. Ang kailangan mo lang gawin ay gawin ng maayos ang iyong trabaho. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Linisin ang bahay. Ihanda ang pagkain. At manatiling tahimik. Siguraduhin mong ang lahat sa mansyon na ito ay tumatakbo ng naaayon sa aking kagustuhan. Hangga't ginagawa mo yan, sisiguraduhin kong matatanggap ni Marco ang pinakamahusay na pag-aalaga na kayang bilhin ng pera. Hindi siya magkukulang sa kahit ano. Iyon ay isang pangako mula sa isang Elizalde. Ang mga huling salita ay binitawan niya ng may diin. Isang pangako, ngunit narinig ito ni Elena bilang isang malinaw na banta. Isang tanikala na ginawa mula sa pagmamahal niya sa kanyang anak, ipinulupot sa kanyang leeg ni Isabela. Kung magkakamali siya, kung susubukan niyang magsalita, ang buhay ni Marco ang magiging kabayaran. Naiintindihan mo ba ako, Elena? Tumango si Elena. Hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pinipigilan niyang pumatak. Opo, ma'am. Malinaw po. Mabuti. Tinatik ni Isabela ang kanyang balikat na parang isang alagang aso. Bago, tumalikod at maglakad palayo, na parang walang nangyari. Naiwan si Elena na nanginginig sa pasilyo. Ang bigat ng ginintuang kulungan ay mas naramdaman niya kaysa dati. Samantala, sa loob ng kanyang silid, si Doña Ilara ay nakikipaglaban sa sarili niyang digmaan. Hindi siya ulyanin. Ang kanyang isip ay kasing talas pa rin ng dati, ngunit ito ay nakakulong sa isang katawan na unting pinapahina. Alam niya na ang mga bitamina na ipinapainom sa kanya ni Isabela tuwing gabi ay hindi bitamina. Pagkatapos niyang inumin ang mga yon, isang kakaibang antok ang bumabalot sa kanya, isang hamog na nagpapalabo sa kanyang mga iniisip
at nagpapamanhid sa kanyang mga pandama. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig, at ang kanyang mga salita ay nawawala, bago pa man niya ito mabigkas. Desidido siyang lumaban. Kailangan niyang maabot ang kanyang anak. Kailangan niyang maipakita kay Mateo ang katotohanan, bago mahuli ang lahat. Ang pagkakataon ay dumating isang tanghalian. Si Mateo, sa isang pambihirang pagkakataon, ay umuwi para kumain. Ang hapag, kainan ay puno ng masasarap na pagkain, inihaw na isda, sariwang ensalada, at mainit na sabaw. Ngunit ang mga mata ni Doña Elara ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang isang matangkad na baso ng orange juice na inilagay ni Isabela sa kanyang tabi. Ang kulay nito ay matingkad, ngunit alam niya na sa loob niyon ay may nakatagong lason. Mama, ano ba yan? Ingat naman po kayo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Ang kanyang isip ay malinaw na nasa mga problema pa rin sa opisina. Sa isang iglap ng determinasyon, sinadya ni Doña Elara na itabig ang baso. Ang malamig na likido ay tumapon sa puting mantel, kumakalat na parang isang mansa ng dugo. Ang juice, sabi ni Doña Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang dahil sa katandaan kundi dahil sa takot na baka hindi siya paniwalaan. May kakaibang lasa. Ang juice ngayon. Tinitigan niya si Mateo, umaasa na makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Bago pa makasagot si Mateo, sumingit na si Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Naku mama. Siguro po dahil pinalitan ko ang brand. Organic na po ito. At walang asukal, mas mabuti para sa kalusugan nyo. Aka, hindi lang po kayo sanay sa lasa. Huwag po kayong mag-alala, ikukuha ko po kayo ng bago. Kinuha niya ang baso at mabilis na naglakad patungong kusina. Tumingin si Mateo sa kanyang ina, ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya, ngunit napalitan ito ng awa, hindi ng pagdududa. Para sa kanya, ito ay isa lamang sa mga uugali ng isang matanda na nahihirapang tanggapin ang pagtanda. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Mama, Isabela is doing her best to take care of you. Please, try to appreciate her efforts. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Doña Elara. Muli, si Isabela ang nanalo. Ang katotohanan ay nalunod sa ilalim ng perpektong pag-arte. Kinagabihan, sa isang eksklusibong restaurant, sa Bonifacio Global City, nakipagkita si Mateo Elizalde sa kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo, si Javier Cruz. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal, sa tensyon, isang labanan ng dalawang alpha, malal, na nakatago sa likod ng mga ngiti at mamahaling alak. Usap sila tungkol sa merkado, sa politika, sa mga bagong oportunidad. Congratulations on the merger, Elizalde, sabi ni Javier, itinaas ang kanyang baso ng whisky. Isang matapang na galaw. Kinain mo ang buong kumpanya. I must say, I'm impressed. Isna si swore, Cruz. Either it or get eaten, sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Tumawa si Javier, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Totoo yan. Pero alam mo, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi laging nasa larangan ng digmaan. Minsan, mas malapit sila kaysa sa inaakala mo. Lumapit siya ng bahagya, ibinaba ang kanyang boses. Ingat ka, Elizalde. Minsan, ang pinakamalaking banta sa isang imperyo ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob mismo ng palasyo. Nangunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit. Balikat si Javier, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala naman. Isang payo lang mula sa isang kapwa-hari. Siguraduhin mong ang reyna mo ay tapat sa'yo.
Ininom niya ang natitirang alak sa kanyang baso, tumayo, at tinapik ang balikat ni Mateo. See you around, Elizalde. Iniwan si Mateo, na nakaupo roon. Ang mga salita ni Javier ay umuulit, ulit sa kanyang isipan. Isang probokasyon. Isang walang kwentang paninira, mula sa isang talunang karibal. Iyon, ang unang pumasok sa kanyang isip. Iwinaksin niya ito. Si Javier ay desperado. Ngunit habang pauwi sa kanyang sasakyan, iisa sa katahimikan ng gabi, ang mga salita ay bumalik. Ang pinakamalaking banta ay nasa loob mismo ng palasyo. Bigla niyang naalala ang eksena kaninang tanghalian. Ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata nito. Ang kakaibang lasa ng juice. Itinuring niya itong pagiging makulit lang ng isang matanda. Ngunit paano kung may iba pa? Siguraduhin mong ang reyna mo ay tapat sa'yo. Naalala niya ang kanyang asawa, si Isabela. Ang kanyang perpektong mukha, ang kanyang walang kapagurang aalaga, ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Imposible! Si Isabela ay ang kanyang mundo. Siya ang ilaw ng kanyang tahanan. Ngunit si Mateo, Elizalde, ay hindi naging isang bilyonaryo dahil sa pagiging bulag. Siya ay isang taong naniniwala sa datos, sa ebidensya, sa mga pattern, at sa unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit, halos hindi maramdamang butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang butil na, kahit gaano niya subukang baliwalain, ay nagsimulang ugat sa kadiliman ng kanyang mga iniisip, nagbabantang sirain ang perpektong mundo na kanyang itinayo. Ang bigat ng mga salita ni Javier Cruz ay parang isang multo na sumunod kay Mateo, hanggang sa kanyang pag-uwi. Ngunit pagdating sa mansyon, ang katahimikan, at ang maingat na kaayusan ng lahat, ang malamlam na ilaw sa pasilyo, ang amoy ng was na ipinampakintab sa sahig, ang larawan ng perpektong tahanan, ay tila nagpapabulaan sa anumang uri ng kaguluhan. Iminaksin niya ang mga ito bilang lason ng isang talunang kaaway. Ngunit ang lason, kapag pumasok na sa isipan, ay may sariling buhay. Kumakalat ito ng dahan sa mga ugat ng tiwala, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sirain ang lahat. Kinabukasan, sa ika-40 palapag ng Elizalde Tower, ang mundo ni Mateo ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Dito, siya ang hari. Ang kanyang opisina ay isang santuwaryo ng kapangyarihan, mula sa sahig hanggang kisang na mga bintanang salamin na nagpapakita ng buong syudad ng Makati, isang malawak na mesa na gawa sa iisang piraso ng mahogani, at ang pinakabagong teknolohiya sa kanyang mga daliri. Dito, ang lahat ay may lohika. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga kontrata ay may malinaw na mga tuntunin. Ang bawat galaw ay kalkulado. Ito ang mundong kanyang kontrolado. Pinindot niya ang isang button sa kanyang intercom. Lorraine, bring me the quarterly projections for the Aralino portfolio. And hold all my calls for the next hour. I need absolute focus. Yes, Mr. Elizalde, ang mabilis na tugon. Habang hinihintay ang mga dokumento, tumayo si Mateo at lumapit sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon na may perpektong tupi. Ang syudad sa ibaba ay parang isang komplikadong makina, at siya ang isa sa mga nagpapatakbo nito. Dito, ang pagdududa ay isang kahinaan na hindi niya kayang taglayin. Ang sinabi ni Javier, ang tingin sa mata ng kanyang ina, iyon ay mga emosyon, mga bagay na hindi nasusukat, mga bagay na nakakasira sa perpektong ekwasyon ng kanyang buhay. Kailangan niyang kalimutan ang mga iyon. Ngunit habang tinititigan niya ang gusali ng kumpanya ni Javier Cruz sa kalayuan, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod.
Ang pinakamalaking banta ay nasa loob mismo ng palasyo. Biglang ring ang kanyang pribadong telepono, isang hiwalay na linya na para lamang sa mga pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Pamilya, at iilang pinagkakatiwalaan. Tiningnan niya ang screen. Dr. Mecano Santos. Ang doktor ng kanilang pamilya sa loob ng 30 taon. Ang taong mas nakakakilala sa kalusugan ni Doña Elara kaysa kanino man. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Ricardo. Ang boses niya ay kalmado at kontrolado, gaya ng dati. Mateo, magandang umaga. Pasensya na sa abala, alam kong abala ka, sabi ng doktor sa kabilang linya. May bahid ng aalala sa boses nito na hindi karaniwan. It's fine. What is it? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa syudad. Atubili sandali ang doktor bago magpatuloy. Tungkol ito sa iyong ina, si Elara. Aalala ako, Mateo. Labis akong aalala. Agad na tumigas ang panga ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa huling ulat ng doktor na ipinadala ni Isabela, stable ang kanyang blood pressure. Iyon na nga ang problema, Mateo, sabi ni Dr. Santos, ang kanyang boses ay mas naging seryoso. Hindi ko doktor, ang tumitingin sa kanya. Hindi ko na nga siya nakikita. 3 beses nang kinansela ni Isabela ang kanyang lingguhang check. Ang una, may lagnat daw si Elara. Ang pangalawa, masama raw ang pakiramdam. At kaninang umaga lang, ang pangatlo, kailangan daw niyang magpahinga. Naiintindihan ko ang mga dahilan, pero hindi ito tama. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo, isang mabagal at malakas na ritmo na parang tambol ng digmaan. Anong punto mo, Ricardo? Ang punto ko, Mateo, ay ito. Kung talagang masama ang pakiramdam ng iyong ina, iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan ko siyang makita. Hindi ako maaaring magbigay ng tamang gamot o payo kung hindi ko siya personal na masusuri. Mayroon akong mga resulta ng laboratorio na kailangan naming pag-usapan. Ang protocol para sa kanyang kondisyon ay nangangailangan ng regular na pagsubaybay. Ang ginagawa ni Isabela, kahit gaano pa kabuti ang kanyang intensyon, ay mapanganib. Hindi ito tama. Bawat salita ni Dr. Santos ay parang isang pako na ibinabaon sa isipan ni Mateo. Ang pagdududa na pilit niyang ibinaon ay biglang umusbong, isang nakalalasong baging na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang mga kinanselang appointment. Ang bagong doktor, noong gabi ng pagkahulog. Ang kakaibang lasa ng juice. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakadilim, na halos hindi niya kayang harapin. Mateo? Andyan ka pa ba? Tanong ng doktor. Yes, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Salamat sa pagtawag, Ricardo. I will handle this. Ibinaba niya ang telepono, hindi na hinintay ang sagot ng doktor. Ang init ng dugo ng isang Elizalde, ang instinct ng isang Maninila, ay biglang nagising. Hindi na siya ang asawang bulagan. Siya na ngayon ang CEO na humaharap sa isang posibleng pagtataksil sa pinakamataas na antas. Pinindot niya ang isa pang button sa kanyang telepono. Isang encrypt na linya na direktang kumukonekta sa pinuno ng kanyang security division. Si Ramos, isang dating koronel ng militar na ang katapatan ay nasa kanya lamang, hindi sa kumpanya. Ramos, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay kasing tulis ng isang kutsilyo. Sir, ang sagot mula sa kabilang linya. Walang tanong. Naghihintay lang ng utos.
Kailangan ko ng full background check at surveillance. Disente. Walang bakas. Target. Isabela Reyes, Elizalde. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat transaksyon sa credit card, bawat tawag sa telepono, bawat text message, bawat taong kanyang kinausap sa loob ng huling 3 buwan. Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng gamot ng aking ina, kung sino ang doktor na dinala niya sa bahay noong isang gabi. Alamin mo kung may mga utang siya, mga lihim na bank account, kahit ano. Walang bato na hindi mo babaliktarin. I want the report on my desk in 24 hours. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Ang tanging senyales na kahit si Ramos ay nagulat sa utos. Ngunit ang kanyang profesionalismo ay nanaig. Understood, sir. Absolute discretion. Duit. Utos ni Mateo, bago ibaba ang tawag. Umupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Ang anyo niya ay kalmado, ngunit sa loob niya, isang bagyo ng yelo ang nabubuo. Siya ay isang taong sanay sa digmaan sa boardroom, ngunit ngayon, napilitan siyang dalhin ang digmaang iyon sa loob ng kanyang sariling tahanan. At sa digmaang ito, hindi siya maaring matalo. Sa ibabang palapag ng mundo ni Mateo, sa maranyang mansyon sa Forbes Park, si Elena ay nabubuhay sa isang ibang uri ng takot. Ang banta ni Isabela, tungkol sa kanyang anak, na si Marco, ay isang kadena na nakatali sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang trabaho ay naging isang pag-alte, isang ngiti sa harap ni Isabela, isang tango sa bawat utos, habang ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para kay Doña Elara. Nakikita niya ang unting paghina ng matanda. Mas madalas na itong tulog, at kapag gising, ang mga mata nito ay parang may ulap, ang isipan ay tila nasa malayo. Ang dating matalas na dila at malakas na presensya ng matriarch ng Elizalde ay napalitan ng isang marupok na katahimikan. At si Elena ay walang magawa, kundi panoorin ito, isang bilanggo ng kanyang sariling pagmamahal sa anak. Isang hapon, habang si Doña Elara ay natutulog, inutusan ni Isabela si Elena na maglinis ng master suite. Ito ay isang lugar na bihirang pasukin ni Elena dahil may ibang nakatalaga rito. Ngunit ngayon, si Isabela mismo ang nag-utos. Gusto kong linisin mo ang bawat sulok, Elena. Lalo na ang aking walk-in closet. Siguraduhin mong walang alikabok. Habang naglilinis, ang puso ni Elena ay hindi mapakali. Ang silid ay perpekto, malamig, at walang bakas ng personal na init. Parang isang showroom ng hotel. Nang pumasok siya sa malawak na walk-in closet, na kasing laki ng isang ordinaryong silid, napalibutan siya ng mga hilera, ng mga damit mula sa mga sikat na designer, mga sapatos na nagkakahalaga ng 1 taon niyang sahod, at mga bag na pamilyar sa kanya mula sa mga magasin. Sa isang sulok ay ang vanity table ni Isabela, puno ng mga mamahaling pabango at pampaganda. Habang pinupunasan niya ito, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Isang kahon ng alahas na yari sa pelos, bahagyang nakabukas. Ito ang kahon, para sa isang kwintas na may diamante, na ibinigay ni Mateo kay Isabela, noong kanilang anibersaryo. Ngunit sa loob, sa halip na kumikinang na alahas, mayroong isang bagay na iba. Nanginginig ang mga kamay. Dahan niyang binuksan ng takip. Sa loob, nakapatong sa malambot na seda, ay isang blister pack ng gamot. Halos ubos na. Tinitigan niya ang pangalan na nakasulat sa maliliit na letra, Conan si Pam. Kihung. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit ang kanyang instinct ay sumisigaw na ito ay mali. Mali ito. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig. Kinunan niya ito ng litrato. Paulit-ulit. Mula sa ibang anggulo.
Tinitiyak na malinaw ang pangalan at ang dosis. Alam niyang hindi niya ito maaring ibigay ng direkta kay Mateo. Haharangin siya ni Isabela. Itatanggi nito ang lahat. Sasabihin na siya ay nagnanakaw o naninira. At ang buhay ni Marco ang magiging kapalit. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang mapanganib, ngunit ito na lamang ang kanyang tanging pag-asa. Kinagabihan, nagpanggap siyang naglilinis sa study room ni Mateo. Alam niya ang routine ng kanyang amo. Gabi, bago matulog, binabasa nito ang isang folder ng mga mahahalagang dokumento na inihahanda ng kanyang sekretarya. Ang folder, para ngayong gabi, ay nakapatong na sa mesa. Ang mga huling papeles para sa Avelino Industries. Sa tulong ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang internet cafe, palihim niyang print ang litratong kinunan niya. Isang maliit na larawan, kasing laki lamang ng isang business card. Nanginginig ang buong katawan, dahan niyang binuksan ang folder. Isiniksik niya ang maliit na litrato sa pagitan ng pahina 10 at 11. Sapat na lalim para hindi agad makita, ngunit tiyak na matatagpuan. Pagkatapos, lumabas siya ng silid. Nagdasal sa lahat ng santo na sana'y tama ang kanyang ginawa, at sana'y patawarin siya ng Diyos sa panganib na kanyang sinuong. Ilang oras ang lumipas. Halos hating gabi na nang pumasok si Mateo sa kanyang study. Ang bigat ng buong araw ay nasa kanyang mga balikat. Ang uusap nila ni Dr. Santos at ang utos niya kay Ramos ay ulit sa kanyang isipan. Umupo siya sa kanyang silya at binuksan ang folder ng Avelino. Sinusubukang ilibing ang kanyang sarili sa pamilyar na mundo ng mga numero at legal na termino. Isa niyang binasa ang mga pahina. Ang kanyang isip ay gumagana na parang makina. At pagdating niya sa pahina 10, may isang bagay na nahulog mula sa mga papel at lumapag sa kanyang desk. Isang maliit na litrato. Nangunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito. Ang larawan ay bahagyang malabo, ngunit malinaw pa rin. Isang blister pack ng gamot sa loob ng isang kahon ng alahas. At ang pangalan, Clonazepam. Ang pangalan ay tumatak sa kanyang utak na parang isang mainit na bakal. Hindi ito isang ordinaryong bitamina. Ito ay isang potenteng tranquilizer, isang uri ng benzodiazepine. Inagamit ito para sa panic disorders at seizures. Ngunit sa mataas na dosis o kapag ginamit ng matagal, lalo na sa isang matanda, nagiging lason ito. Nagdudulot ito ng matinding pagkaantok, pagkalito, panghihina ng kalamnan, at sa pinakamasamang kaso, paghinto ng paghinga, at pagkasira ng puso at utak na hindi na maibabalik. Lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang malamig na pagdududa na nararamdaman niya kanina ay wala na. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim, mas nakakakilabot, ang nagyayalong katiyakan. Ang pagkahilo ng kanyang ina. Ang pangangatog ng mga kamay. Ang malabong paningin. Ang hirap sa pagsasalita. Hindi iyon sintomas ng katandaan. Iyon ay mga sintomas ng dahang paglason. Ang ibig na inalay niya kay Isabela, ang tiwalang ibinigay niya ng buo, ang perpektong imahe nito sa kanyang isipan, lahat ay gumuho sa isang igla. Ang natira ay ang pangit na katotohanan. Ang kanyang pagiging bulag ay naging kasangkapan sa isang krimen. Ang ibig niya ang halos pumatay sa sarili niyang ina. Ang temperatura sa study ay tila bumagsak ng ilang degree. Walang sigaw. Walang galit na sumabog. Ang namuo sa loob ni Mateo Elizalde ay isang bagay na mas masahol pa. Isang kalamado, tahimik, at nakamamatay na puot. Isang puot na kasing lamig ng yelo
sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, naghihintay na wasakin ang lahat sa landas nito. Tinitigan niya ang litrato, at sa kanyang mga mata, ang imahe ni Isabela bilang isang anghel ay natunaw, at sa lugar nito, nakita niya ang mukha ng isang halimaw na natutulog sa kanyang tabi-gabi. Ang laro ay tapos na. Panahon na para maningil. Ang gabi ay bumagsak sa Forbes Park na parang isang mamahaling kumot na pelos, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Elizalde, ang kadiliman ay may ibang kahulugan. Ito ay isang kasabwat. Bago pa man sumikat ang araw, isang team ng mga lalaking nakaitim, na kumikilos ng may disiplina ng mga sundalo, ang pumasok sa mansyon. Walang ingay, walang bakas. Sila ang mga tauhan ni Ramos, mga anino na sumusunod lamang sa isang boses, ang boses ni Mateo Elizalde. Sa loob ng wala pang isang oras, ang bawat sulok ng silid, kainan at kusina ay nalagyan na ng mga high definition, pin, size na kamera at mikropono na nakatago sa likod ng mga painting, sa loob ng mga palamuting porselana, at maging sa gitna ng grandiosong chandelier na nakabitin sa ibabaw ng hapag, kainan. Ang palasyo ay naging isang bitag. Andang tanghali, tinawagan ni Mateo si Elena sa pribadong linya nito. Ang boses niya ay walang emosyon, kalmado na halos nakakakilabot. Elena. Napaigtad si Elena, hawak ang telepono na parang isang mainit na bakal. Senyorito Mateo, mamayang gabi, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Huwag kang magtatanong. Huwag kang magpapakita ng takot, utos ni Mateo. Ang bawat salita ay parang isang matalim na piraso ng yelo. Maghahanda si Isabela ng hapunan. Tulungan mo siya, gaya ng dati. Ihanda mo ang lahat ng kanyang iutos. Kung may ilalagay siya sa inumin o pagkain ni Mami, hayaan mo siya. Naintindihan mo ba? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Elena. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay kinukumpirma mismo ng amo. Pero senyorito, si Doña Ilara, gawin mo ang sinabi ko, putol ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi iwan ng puwang para sa pagtutol. Walang mangyayaring masama sa aking ina. Tinitiyak ko sa iyo. Ang kailangan ko lang sa iyo ay ang iyong katapatan at ang iyong pananahimik hanggang sa oras na yon. Kaya mo ba iyon, Elena? Tumulo ang luha sa mga mata ni Elena, ngunit hindi ito luha ng takot, kundi ng biglaang pag-asa. Sa wakas, may gagawin na ang hari. Opo, senyorito. Gagawin ko po. Good, sabi ni Mateo, bago ibaba ang telepono. Ilang oras pagkatapos, bumalik si Mateo sa mansyon, mas maaga kaysa karaniwan. Sa kanyang mga kamay ay isang patag na kahon mula sa isang kilalang alahas. Natagpuan niya si Isabela sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine. Iyo, maaga ka, sabi ni Isabela. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng dati. Lumapit siya upang halikan ito, ngunit bahagya lang itong tumugon. Mayroon akong isang bagay para sa iyo, sabi ni Mateo. Iniabot ang kahon. Nagliwanag ang mga mata ni Isabela. Pinuksan niya ito at tumambad sa kanya ang isang kuwintas na may mga sapiro, kasing lalim ng kulay ng karagatan sa hating gabi, na pinalilibutan ng maliliit na brilyante. O Mateo, napakaganda. Para saan ito? Para sa iyong pag-aalaga kay Mami, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Naisip ko, dapat tayong magkaroon ng isang espesyal na hapunan ngayong gabi. Tayong tatlo lang. Para magpasalamat sa lahat ng iyong sakripisyo. Ang puso ni Isabela ay lumundag sa tuwa. Ito na yon. Ang kanyang tagumpay. Si Mateo ay lubusang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang matanda ay malapit ng maging isang alaala na lamang, at ang buong imperyo ng Elizalde
ay mapupunta sa kanya. Siyempre, mahal. Ako mismo ang maghahanda. Isang bagay na espesyal para sa ating tatlo. Pumasok siya sa kusina. Ang kanyang puso ay puno ng pagtatagumpay. Hindi niya napansin ang paraan ng pagsunod ng tingin ni Mateo sa kanya. Hindi tingin ng pagmamahal, kundi tingin ng isang mangangaso na pinapanood ang kanyang biktima na pumasok diretsyo sa patibong. Sa kusina, si Isabela ay kumilos na parang isang reyna sa kanyang kaharian. Habang tinutulungan siya ni Elena, na ang bawat galaw ay pinipigilang manginig, inihanda ni Isabela ang isang creamy na sopas ng kabut at isang espesyal na herbal juice para kay Doña Ilara. Para sa mas mahimbing na tulog niya, sabi ni Isabela kay Elena, na may matamis na ngiti, na hindi alam na bawat salita niya ay naitatala. Nang walang nakatingin, kinuha ni Isabela ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang pinatak ang 2 patak ng malinaw na likido sa baso ng juice, ang lason. Ang huling dosis, bago ang isang mas malakas na ibibigay niya sa mga susunod na araw. Ibinigay niya ang tray kay Elena. Dalhin mo na ito sa dining room. Susunod na ako. Ang hapag, kainan ay nakahanda na parang para sa isang royal banquet. Ang mga kubyertos, na pilak, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mga bulaklak ay sariwa. Ngunit ang hangin ay mabigat, puno ng hindi sinasabing mga salita at nakatagong katotohanan. Si Doña Ilara ay nakaupo sa isang dulo ng mesa, mukhang mas mahina kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay bahagyang malabo. Si Mateo ay nasa kabilang dulo, isang figura ng yelo at kapangyarihan sa kanyang madilim na suit. Si Isabela, suot ang bagong kuwintas, ay umupo sa tabi ng kanyang asawa, ang larawan ng isang perpektong asawa. Ang sopas ay masarap, mahal, sabi ni Mateo, sinira ang katahimikan. Talagang may talento ka. Ngumiti si Isabela. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso ng red wine. Ang ilaw ay tumama dito na ginagawa itong parang isang baso ng dugo. Tumingin siya kay Isabela. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Para sa aking hangang asawa, si Isabela. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Maging si Doña Ilara ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Isinakripisyo mo ang napakarami para sa pamilyang ito. Ang iyong oras, ang iyong lakas, ang iyong buong pagkatao ay ibinuhos mo sa pag-aalaga sa amin, lalo na kay Mami. Patuloy ni Mateo. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong talin. Sa sobrang dami ng iyong ibinigay, sa tingin ko, nararapat lamang na matikman mo ang matamis na bunga ng sarili mong pag-aalaga. Bago pa man react si Isabela, sa isang iglap, isang kilos na napakabilis at tiyak. Kinuha ni Mateo ang baso ng herbal juice mula sa harap ng kanyang ina, at ang baso ng alak ni Isabela. Sa isang mabilis na ikot ng kanyang puso, ipinagpalit niya ang mga ito. Inilapag niya ang baso ng juice sa harap ni Isabela. Ang likido sa loob ay bahagyang umalon. Ang matamis na ngiti sa mukha ni Isabela ay naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng purong takot. Tinitigan niya ang baso sa harap niya na parang isang ahas. Uminom ka, utos ni Mateo. Ang boses niya ay nawalan na ng lahat ng init. Ito ay isang utos, hindi isang mungkahi. Ang boses ng isang hari na nagbibigay ng hatol. Ano? Anong ginagawa mo, Teo? Nauutal na tanong ni Isabela. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi iyan para sa akin. Para iyan kay Mami. Sinabi ko, uminom ka. Ulit ni Mateo, mas mababa, mas mapanganib. Ang takot ay ganap nang bumalot kay Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sa isang desperadong kilos, sinubukan niyang itulak ang baso palayo, ngunit natabig niya ito. Ang baso
ay bumagsak sa mamahaling Persian rug. Ang maputlang berdeng likido ay kumalat na parang isang mansa ng kasalanan. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis sa sobrang gulat at takot. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay tumumba sa likod niya. Ano ang problema mo? Hindi sumagot si Mateo. Walang emosyon. Kinuha niya ang isang remote control mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa isang malaking painting sa pader. Ang painting ay umangat, nagpapakita ng isang malaking flat screen television na nakatago sa likod nito. Pinindot niya ang isang button. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang malinaw na video. Ang kusina. Si Isabela. Ang kanyang matamis na ngiti habang naghahanda ng juice. At pagkatapos, ang ang kanyang kamay na kumukuha ng maliit na bote. Ang dalawang patak ng lason na bumabagsak sa baso. Ang bawat kilos ay malinaw, hindi maikakaila, na naitala mula sa tatlong magkakaibang anggulo. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Si Isabela ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang tahimik na sigaw ng pagkatalo. Ang ebidensya ay absoluto. Ang bitag ay perpekto. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at desperasyon. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang maskara ay bumagsak. Bigla, isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya, puno ng kabaliwan at kapaitan. Oo, ako nga ang gumawa, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ako nga. Pero sa tingin mo bakit? Sa tingin mo, inusto ko ito. Itinuro niya si Mateo. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Dahil kay Javier Cruz, nangako siya. Nangako siya sa akin ng kalahati ng imperyo ng Elizalde kung mawawala, na lang bigla ang matandang iyan. Tumingin siya kay Doña Ilara na ngayon ay ganap ng gising. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanan. At ikaw, bumaling siya pabalik kay Mateo. Ikaw, Mateo, ano ang pakialam mo? Palagi kang wala. Palagi kang abala. Ang tanging minamahal mo ay ang trabaho mo, ang pangalan mo, ang kapangyarihan mo. Ako, ang iyong asawa. Isa lang akong palamuti sa iyong braso. Isang tropeo. Hindi mo ako minahal. Hindi kailanman. Habang sumisigaw siya, ang malaking pinto ng silid kainan ay dahang bumukas. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Kasunod si Dr. Ricardo Santos. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng propesyonal na kalungkutan. At sa likod nila, si Ramos. Ang lahat ay naisagawa na. Ang bawat piraso ng plano ni Mateo ay nasa lugar na. Natigilan si Isabela. Ang kanyang galit ay napalitan ng nagyayelong pagkatanto. Ito ay isang pagtatanghal. At siya ang bituin na hindi alam na ang lahat ay isang malaking patibong. Isabela Reyes Elizalde, sabi ng isa sa mga pulis, ang kanyang boses ay formal at walang awa. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya, tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Doña Ilara. Ngunit hindi ito mga luha ng takot o kalungkutan. Ito ay mga luha ng kaluwagan. Mga luha para sa katotohanan na sa wakas ay lumabas at para sa anak na, sa kabila ng lahat, ay bumalik upang iligtas siya mula sa kadiliman. Pinanood ni Mateo ang lahat nang walang salita. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa ganito. Habang dinadala si Isabela palabas ng silid, ang kuwintas na sapiro na regalo niya ay kumikinang sa lig nito. Isang maganda, malamig, at walang buhay na paalala ng isang ibig na naging lason. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na. Ngunit para sa pamilyang Elizalde, ang mahabang gabi ng paghilom ay nagsisimula pa lamang.
Ang sirena ng mga sasakyan ng pulis ay humiwas sa katahimikan ng gabi sa Forbes Park, isang ingay na hindi nababagay sa maranyang kapayapaan ng lugar. Sa isang iglap, ang Elizalde Mansion ay naging sentro ng isang unos. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan, unang bulungan sa mga chat group ng mga elitista, pagkatapos ay sumabog sa bawat news channel at social media feed sa buong Pilipinas. Ang perpektong pamilya Elizalde, ang imahe ng kapangyarihan at karangalan, ay nabasag sa harap ng buong bansa. Pagsapit ng umaga, ang iskandalo ay isang pambansang sakuna. Ang mga headline ay malalaki at walang awa. Elizalde Heras, arrested for attempted murder, the poison in the palace, Keller Cruz and placate. Elizalde Empire on the brink of collapse. Ang stock market ay tumugon ng may bagsik. Ang mga stock ng Elizalde Corporation, na dating simbolo ng katatagan, ay bumulusok pababa. Ang mga investor ay nag-panic. Ang board of directors ay nagpupulong ng walang tigil. Ang imperyong pinaghirapan ng maraming henerasyon ay nayanig hanggang sa pundasyon nito. Lahat dahil sa lason sa isang baso ng juice. Ngunit si Mateo Elizalde ay wala sa kanyang toring garing sa Makati. Wala siya sa boardroom, nakikipaglaban sa mga numero at takot. Siya ay nasa isang tahimik, puti, at sterile na silid sa Luke's Medical Center. Ang tanging ingay na kanyang naririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na nakakabit sa kanyang ina. Si Doña Elara ay natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, habang ang mga egrip ay dahang nililinis ang lason sa kanyang sistema. Iniwan ni Mateo ang lahat. Ang kanyang telepono ay walang tigil na tumutunog, mga tawag mula kay Ramos, sa kanyang legal team, sa mga miyembro ng board, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa loob ng 48 oras, hindi siya umalis sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata, na karaniwang matalas na parang sa isang agila, ay puno ng pagod at isang sakit na mas malalim kaysa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Pinagmamasdan niya ang bawat paghinga ng kanyang ina, bawat paggalaw ng kanyang mga pilikmata. Bawat sandali ay isang parusa, isang paalala ng kanyang pagkabulag. Sa ikatlong araw, iminulat ni Doña Elara ang kanyang mga mata. Hindi na ito malabo at puno ng kalituhan. Malinaw ito at ang unang nakita nito ay ang mukha ng kanyang anak. Walang nagsalita. Tinitigan lamang nila ang isa't isa at sa katahimikang yon, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi ay lumutang sa pagitan nila. Dahan, sa isang kilos na hindi pa niya nagagawa mula noong siya ay isang batang lalaki, lumuhod si Mateo sa tabi ng kama. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang balikat ay nanginig, at ang isang hikbi ay kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong pagkasira. Mami, patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako, sa lahat. Inabot ni Doña Elara ang kanyang kamay, mahina, ngunit tiyak, at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang sariling mga pisngi. Mateo, anak ko, ako ang may kasalanan, patuloy ni Mateo. Ang mga salita ay bumuhos na parang isang sirang dam. Naging bulag ako. Pinabayaan kita. Hinayaan kong saktan kanya sa ilalim ng sarili kong pamamahay. Dapat ay nakinig ako sa iyo. Dapat ay nakita ko. Patawarin mo ako. Umiling si Doña Elara. Ang kanyang paghaplos ay nagiging mas matatag. Hinintay niyang itaas ni Mateo ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay pula at puno ng luhang hindi pa niya nakikita kailanman. Tinitigan niya ito, ng diretsyo, sa kaluluwa. Ang pinakamalaking pagkakamali mo, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bigat na tumagos sa puso ni Mateo, ay hindi ang pagkatiwalaan siya.
Ang pagkakamali ng isang pusong nagmamahal ay mapapatawad. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang kalimutan ako. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mateo ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Hindi ang pagtitiwala kay Isabela ang kanyang kasalanan. Ito ay ang paglimot sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Sa paghabol niya sa kapangyarihan, sa pagtatayo ng isang imperyo, sa pagbuo ng isang perpektong buhay kasama ang isang babaeng huwad, nakalimutan niya ang kanyang pundasyon, ang kanyang unang ibig, ang kanyang ina. At sa paglimot na yon, halos mawala ito sa kanya magpakailanman. Niyakap niya ang kamay ng kanyang ina at idinikit ito sa kanyang noo. Hinayaan ang kanyang mga luha na dumaloy ng walang pigil. Sa sandaling iyon, hindi siya si Mateo Elizalde, ang CEO. Siya ay si Tio, ang anak na lalaki, na sa wakas ay umuwi. Ang paghilong ay nagsimula, hindi sa pamamagitan ng mga gamot, kundi sa kapatawaran na matagal nang dapat ibinigay. Kinabukasan, isang bagong Mateo Elizalde ang lumabas mula sa ospital. Ang pagod ay naroon pa rin, ngunit ang aalinlangan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang unang taong ipinatawag niya sa kanyang study sa mansyon, na ngayon ay tahimik na parang isang libingan, ay si Elena. Pumasok si Elena, nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Senyorito. Tumayo si Mateo mula sa kanyang silya at lumapit sa kanya, isang kilos na ikinagulat ni Elena. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit seryoso. Tumingin ka sa akin. Aalangan, itinaas ni Elena ang kanyang mga mata. Wala akong sapat na salita para pasalamatan ka, sabi ni Mateo. Inilagay mo sa panganib ang iyong sarili, ang kinabukasan ng iyong anak, para sa aking ina. Para sa pamilyang ito. Habang ako ay walang nakita. Tungkulin ko po iyon, senyorito. Mahal ko po si Doña Elara. Hindi, putol ni Mateo. Iyon ay katapangan. At ang katapangan ay dapat gantimpalaan. Ang katapatan ay walang presyo, ngunit ang utang na loob ay dapat bayaran. Inilapag niya sa mesa ang dalawang bagay. Isang passbook mula sa isang bangko at isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Ang librong iyan, sabi niya, tinuturo ang passbook, ay may sapat na pondo para sa lahat ng pangangailangang medikal ni Marco hanggang sa siya ay maging isang ganap na lalaki. Ang pinakamahusay na paggamot, ang pinakamahusay na mga doktor. Wala na siyang magiging alalahanin. At wala ka na rin magiging alalahanin. Pinuksan ni Mateo ang folder. Sa loob ay isang titulo ng lupa at isang didosal. Ito ay isang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Malapit sa ospital ni Marco. Mayroon itong maliit na hardin. Ito ay sa iyo na. Nakapangalan sa iyo. Napatitig si Elena sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Senyorito, hindi ko po ito matatanggap. Sobra-sobra po ito. Hinawakan ni Mateo ang kanyang balikat. Anggapin mo ito, Elena. Hindi ito bayad. Ito ay pasasalamat. At isang paumanhin mula sa akin, dahil hindi ako nakinig kaagad. Mula ngayon, hindi ka na isang kasambahay sa pamilyang ito. Pamilya ka na namin. Ang mga salitang iyon, higit pa sa pera o sa bahay, ang nagpaiyak kay Elena. Ang pagkilala, ang paggalang. Sa wakas, ang kanyang katapatan ay nagbunga ng higit pa sa kanyang inaasahan. Matapos nito, ang malumanay na si Mateo ay naglaho. Ang pumasok sa Elizalde Tower, kinahapunan, ay ang hari na nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat ng bulungan.
Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Sa loob ng conference room, ang tensyon ay mahahawakan. Ang mga miyembro ng board ay pawis na pawis. Nawalan tayo ng 15% ng ating halaga sa loob ng 3 araw, sabi ng isang matandang miyembro. Mateo, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Hindi umimik si Mateo. Sa halip, ipinakita niya sa malaking screen ang isang file na may markang confidential. Naglalaman ito ng mga bank transfer, mga recording ng tawag sa telepono, mga testimonya. Lahat ay uugnay kay Javier Cruz sa krimen ni Isabela. Ang ahas na sumubok pumatay sa aking ina ay may kasabwat, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. At ang kasabwat na yon ay si Javier Cruz. Sinubukan niyang wasakin ng aking pamilya mula sa loob. Ngayon, wawasakin natin siya mula sa labas. Inilatag niya ang kanyang plano. Hindi ito isang simpleng depensa. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Gamit ang ebidensya bilang panakot at ang napakalaking yaman ng Elizalde bilang sandata, inilunsad ni Mateo ang isang all-out corporate assault. Pinili niya ang mga utang ng kumpanya ni Cruz. Inalok niya ng mas magagandang deal ang mga kasosyo nito. Pinabagsak niya ang presyo ng mga produkto nito. Pinalabas niya sa media ang mga impormasyon tungkol sa mga iligal na gawain ni Cruz. Ito ay isang atake na mabilis, brutal, at walang awa. Sa loob ng 1 linggo, ang Cruz conglomerate ay naghihingalo. Sa loob ng 2 linggo, ito ay bangkarote. Sa 3 linggo, walang nagawa si Javier Cruz, kundi ibenta ang natitirang abo ng kanyang imperyo sa iisang taong handang bumili nito, si Mateo Elizalde. Sa isang terma, ang lahat ng pinaghirapan ni Javier Cruz ay napunta sa kamay ng taong sinubukan niyang sirain. Ang paghihiganti ay kumpleto at absoluto. 6 na buwan ang lumipas. Ang ballroom ng Grand Elizalde Hotel ay puno ng mga pinakamakikinang na pangalan sa lipunan, politika, at negosyo. Ngunit ang gabi ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa isang bagong simula. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Te Elara Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng tulong legal at medikal sa mga matatandang biktima ng pang-aabuso. Sa entablado, nakatayo si Doña Elara Elizalde. Ang kahinaan ay nawala na. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot ay eleganteng-elegante, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na may bagong layunin. Siya ang reyna na muling nabawi ang kanyang trono, hindi sa pamamagitan ng yaman, kundi sa pamamagitan ng katatagan. Ang kadiliman ay maaring dumating sa ating buhay sa mga paraang hindi natin inaasahan, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maari itong magbalakayo bilang ibig, bilang aalaga. Ngunit ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito, kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may darating na bukang, liwayway. Ang pundasyong ito, ang aming bukang, liwayway. Isang pangako, na walang sinuman, ang dapat maranasan, ang kadilimang iyon, ng iisa. Sa hanay ng mga manonood, nakatayo si Mateo, sa tabi ni Elena. Nakasuot siya ng isang perpektong gupit na suit, ngunit ang kanyang tindig ay iba na. Hindi na ito ang malamig at mayabang na tindig ng isang mananakop. Ito ay ang tahimik na lakas ng isang tagapagtanggol. Pinanood niya ang kanyang ina nang may paghanga at pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang tabi at nakita niya si Elena na pinupunasan ng isang luha. Ngumiti si Mateo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito, isang kilos ng pamilya at pasasalamat. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng mga gusaling iyong itinayo o mga kumpanyang iyong pag-aari.
Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang protektahan ang mga taong iyong minamahal. Ang malakas na palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa labas, ang mga huling sinag ng papalubog na araw ay nagbigay daan sa mga ilaw ng lungsod. Ngunit para sa pamilyang Elizalde, hindi ito ang katapusan ng isang araw. Ito ang simula. Ang tunay na bukang liwayway matapos ang isang napakahabang gabi.